Hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga po guys, sad boy na naman itong si Mr. Puncher, si Senator Bato de la Rosa dahil nga daw po nasayang daw ang kanyang tiwala sa isang kanyang kabaro. Nasayang daw po guys yung kanyang paghanga sa kanyang kabaro na ikinanta sila. Nasayang daw po guys yung paghanga niya at pagtitiwala sa taong iyon. Nakesyo bakit niya daw po yun ginawa? Nakinabang ka sa administrasyon, tapos bakit mo daw sila ginaganyan? Yan po yung yung pagiging sad boy ni Senator Bato de la Rosa. So ngayon nga po guys, parang gusto niyang palabasin na hindi ka man lang marunong magtanaw ng utang na loob. Nakinabang ka din. Sa former administration, nakinabang ka. Tapos ngayon, ganito yung gagawin mo sa amin. Ikakanta at ilalaglag mo lang kami. Kaya nga, sad boy na naman ngayon, guys. Itong si Mr. Puncher, si Mr. Senator Bato de la Rosa. So ngayon, basahin natin ang kanyang statement. Sabi niya, nasasayangan lang ako sa tiwala at paghanga ko sa tao. Yun lang. Naglalabas lang ako ng sama ng loob. Nagtiwala ako sa kanya bilang upper class ko. Iba pala. Mahusay siya, pero it's not a question of kahusayan question. Mahusay siya, pero it's not a question of kahusayan question yan of values natin bilang Pilipino. Hindi na lang sabihing utang na loob. Hindi lang ako naniningil ng utang na loob. After siyang makinabang, magpapagamit na naman siya sa kalaban ngayon. Yan po guys yung post ni Senator Bato de la Rosa at kanyang statement na din guys ukol nga po sa paglabas ng sama ng loob sa kanyang kabaro na ikinanta nga po sila. Kasi kung matatandaan nyo, di ba nag-post noong nakaraang araw itong si Bato de la Rosa na itong kanyang upperclassmen ay ikinanta sila at naghahanap ng mga possible na pulis na titistigo at ikakanta din sila laban nga dito sa ICC, sa International Criminal Court. So, you know what guys, itong galawan ni Bato, it is a sign na talagang natatakot na siya. Kinakabahan na ang kanyang yagbols. Yung pinaka-genuine question ko nga dito guys, sino ba yung batas? Ikaw ba ang batas? Ha? Sino yung batas? Sino dapat yung sundin? Ikaw? Kayo? Ha? Ipagpaliban lang yung mga katarantaduhan nyo? Yan ba yung gusto nyo? Ha? Na hindi kayo mabisto, na forever unsolved lang yung ginawa nyong krimen. Ukol nga dito guys sa crimes against humanity. Kala nyo yung panahon ninyo parang manok lang yung tao eh. Oo, pag ganunin lang ninyo, hindi nyo man lang inisip na may mga pamilya yung mga yan. Tapos ngayon na sinisingil na kayo? Kayo pa yung galit na galit? Gustong manakit? Guys, yung tanong natin dito sino yung batas? Kanino dapat loyal? Diyan sa kanila or sa ating konstitusyon, sa ating bayan, sa mamamayang Pilipino? Kanino dapat maging loyal? Itong kanyang tinatawag na upperclassman, itong kanyang kabaro na ikinanta sila. Alam nyo guys mayroon akong ikukwento sa inyo na ang hilig talaga ng kampo nila Digong, especially yan, si Bato, si Robin Padilla, si Tolentino, yan, yung mga pagmumukhang yan guys, sila Bongo, mahilig sa salitang utang na loob. Naging kaibigan kita, ka-close kita, malapit ka sa akin. Napakahilig talaga nila sa ganyang salita. Guys, yung pinaka natin dito kapag ikaw ay uniform personnel, syempre nagtatrabaho ka bilang kawani ng gobyerno, yung loyalty mo nasa bayan, yung loyalty mo nasa Pilipino, yung loyalty mo nasa konstitusyon, hindi yung loyalty mo nandoon sa mga taong nagbigay sa'yo ng posisyon na yan. Oo. Naging kabaro mo siya, binigyan nyo siya ng posisyon. Pero hindi yan yung question dito kung binigyan nyo man siya ng posisyon, nagtrabaho man siya sa inyo, or hindi yan yung question dito. Yung question kasi dito guys, yung loyalty mo sa bayan. Hanggang saan yung pagmamahal mo sa mamamayang Pilipino. Diba? Mga to? Alam ko guys, kahit yung mga maliliit na Pilipino, like me, alam yung tama at mali. Diba? Na kapag mali, kailangan mo talagang itama.
'Diba? Nagigets niyo ba guys yung yung punto ko na kahit kaibigan mo pa, na kahit kamag-anak mo pa, na kahit kapamilya mo pa, kapag mali ang ginawa, mali talaga. Dapat kailangan mo tong turuan ng leksyon. 'Di ba? Bigyan mo ng lesson. Dapat ganun. Hindi yung di porket kaibigan mo malapit sa'yo pag gumawa ng mali, pagtatakpan mo. Best example natin si Kibuloy. 'Di ba? Ang daming kaso. Coercion, money laundering, rape, 'di ba? Alleged rape nga. Tapos yung sa minor, child abuse, human trafficker, 'di ba? Best example natin si Kibuloy. Ano yung nangyari kay Kibuloy? Sa unang hearing ni Senator Risa Hontiveros, ang daming humihindi ng mga DDS. Mga senador nagalit na galit sa hearing na isinagawa ni Senator Risa Hontiveros. Meron pa ngang isang bugok na senador na naghain siya ng na para hindi matuloy. 'Di ba? Yung sabina na ginagawa ni Senator Risa Hontiveros. Alam niyo na ata kung sino yung bugok na yun. Yung asawa niya pinaglutag drip sa loob ng ng Senado. 'Di ba? Guys, yung pinakapunto lang naman natin dito, kaibigan mo man sa hindi, malapit man sa'yo sa hindi, pag alam mo may ginawang mali, mali yun. Dapat mong turuan ng leksyon, dapat itama ang pagkakamali kasi hindi magiging tama ang pagkakamali at hindi pwedeng masundan ng tama ang ginawa niyang pagkakamali. 'Di ba? Nagigets niyo naman ata yung yung ibig sabihin natin dito. Tinatawag niyang traidor. Bakit mo tinatawag na traidor? Traidor kasi hindi kayo napagbigyan. Traidor kasi kinanta kayo. Ganun ba? Ha? Ganun ba yung ibig mong sabihin? Actually, yung ginawa ng kabaro ni Senator Bato de la Rosa, I think tama yun eh. Yung ginawa niyang pagkanta, yung ginawa niyang pag-spill out dito sa kanila. Kasi, this is the stepping stone para makamit na nga po guys ng mga pamilyang nawalan at yung mga pamilyang sumisigaw ng hustisya sa ginawa nilang karumal-dumal. Hindi mabuting asal, talagang parang tinatong manok, baboy, ang mga tao noon. Diba? Napagtripan, gaganunin agad, Diba? I think tama yung ginawa ng kabaro ni Senator Bato de la Rosa na hindi siya nagpagamit sa inyo. Masakit ba? Kasi witness yung kabaro mo sa mga ginagawa ninyong pagtegi noong kapanahunan ninyo. Masakit ba na yung mismong pinagkatiwalaan mo ngayon naninindigan para sa bayan? Masakit ba? Masakit talaga guys kasi buhay nila yung nakasalalay dito. Ano ibig sabihin natin sa buhay nila nakasalalay dito? Pag napatunayan, kulong. Hindi mo na makikita yung apo mo. Akala ko ba, sabi mo kay Trillanes, go ahead, Mr. Trillanes. Ngak ka ng ngak dyan sa ICC na yan. Gusto mo, samahan mo pa akong magposas. Di ba, ginaganon mo pa si Sentry? Bakit ngayon? May another post ka na naman. Bakit ngayon? May another statement ka na naman. Bakit ngayon natatakot ka? Di ba kasi kung wala ka namang kasalanan, bakit ka matatakot? Yun yung natin dito guys, yung punto natin, yung objective natin. Na kung wala ka namang kasalanan, bakit ka matatakot? Natatakot na ba? Araw-araw ka na bang nananaginip? Araw-araw ka na bang kinakalampag ng mga kinalampag nyo noon? Masakit ba? Masakit talaga. Lalo na kinakabahan ka. You know what guys? Yun yung sinasabi ko sa inyo na hindi kayo forever nandyan. Maybe malakas kayo kasi nanalo kayo noon. Iba yung administration ngayon. Tapos gusto nyo gawing underdog nyo ang ating presidente. Tapos nung hindi sumunod sa inyo, ang dami nyo nang sinasabi, Marcos resign. Mga ganon-ganon. Magaling. 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 So ayusin mo lang yung Senate hearing mo ngayon ha? Ayusin mo lang. Anyway, yun lamang po guys. So that's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.